My First Bible presents Jacob Works for Laban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay patungo sa lugar kung saan nakatira ang kanyang tiyuhin na si Laban, na kapatid ng kanyang inang si Rebecca. Nang makarating siya sa lugar na iyon, nakita niya ang ilang pastol na nagbabantay sa mga tupa, at siya ay nagtanong sa kanila. Taga saan po kayo? Kami po ay mula sa Heron. Mayroon po ba kayong kilala na Laban? Opo naman. Sakto kayo kasi kadadating lang ng kanyang anak na si Rachel. Nang makita ni Jacob si Rachel, natuwa siya dahil alam niyang nakarating siya sa tamang lugar. Sinabi niya kay Rachel na siya ay pamangkin ng kanyang ama na si Laban, na kapatid ng kanyang inang si Rebecca, na nagpapunta sa kanya doon. Tumakbo si Rachel pauwi para sabihin sa kanyang ama ang pagdating ni Jacob. Nang marinig ni Laban ang balita, lubos nitong ikinagalak na makita ang kanyang pamangkin. Malugod niya itong pinapasok sa kanyang tahanan at doon ikinuwento ni Jacob ang tungkol sa kanyang mga magulang at sa naging buhay niya sa Kanaan. Tunay ngang ikaw ay mula sa aking sariling dugo. Makalipas ang isang buwan, kinausap siya ni Laban. Jacob, hindi dahil pamangkin kita ay magtatrabaho ka na lang ng libre para sa akin. Magkano ba ang gusto mong sweldo? Biglang nag-isip si Jacob. Si Laban ay may 2 anak na babae. Ang panganay ay tinawag na Leah at ang bunso naman ay Rachel. Si Leah ay may mapungay na mata habang si Rachel naman ay isang napakagandang babae. Dahil labis na umiibig si Jacob kay Rachel, sinabi niya sa kanyang tiyuhin. Handa akong magtrabaho sa inyo sa loob ng 7 taon kapalit ni Rachel, ang inyong bunsong anak. Noong mga unang panahong, kailangang magbayad o magtrabaho ang lalaki sa ama ng kanyang minamahal upang mapakasalan ito. Kaya sumagot si Laban. Mas mabuti pang ikaw ang pakasalan niya kaysa sa ibang tao. Sumasang-ayon ako. Kaya, nagtrabaho si Jacob ng 7 taon para lang mapakasalan si Rachel. Ngunit dahil labis siyang umiibig sa kanya, ito ang naging inspirasyon niya at naging parang maikli ang mga taon. Nakita ni Laban kung gaano nagsipag si Jacob sa kanyang pagtatrabaho. Nang lumipas ang 7 taon, naghanda si Laban ng kasalan upang ipagdiwang at ibinigay ang kanyang anak na may belo kay Jacob. Kinabukasan, pagkagising ni Jacob, nagulat siya nang malaman na si Leah ang kanyang napakasalan at hindi si Rachel. Galit na lumabas siya ng tolda at kinausap si Laban. Nagtrabaho ako sa iyo ng 7 taon para mapakasalan si Rachel. Bakit mo ako niloko? Sumagot si Laban sa kanya. Kaugalian sa aming bansa na unang pakakasalan ang panganay at pagkatapos ang bunso. Magtrabaho ka pa ng 7 taon para kay Rachel. Walang nagawa si Jacob kundi ang sumang-ayon sa gusto ni Laban. Nagtrabaho pa siya ng 7 taon nang may pagpapakumbaba at walang reklamo dahil mahal na mahal niya si Rachel. Madaling lumipas ang panahon at matapos ang 7 taon, sa wakas, ibinigay sa kanya ni Laban si Rachel bilang asawa. Lubos na naging masaya si Jacob bagamat nagtrabaho siyang muli ng 7 taon para kay Rachel.